Dito sa website ng NBI, that's clearance.nbi.gov.ph, mag-login lang dito gamit yung email address and password na ginamit during registration process. And then, i-click lang tong I agree sa data privacy statement. This time, at dito yung reminders na ito yung mga ID na gagamitin para maklaim nga yung NBI clearance mismo. Also, yung mga first-time applicants for renewal of NBI clearance, ito rin yung gagamitin na website. Kung sakaling wala pa kayong online account sa NBI before, hindi pa kayo makakapag-sign in, ang gagawin nyo, scroll down lang kayo, and then dito mag-register. Do you have an NBI clearance issued from 2014 to present? Kung meron, pero hindi nyo na matandaan yung NBI ID number or yung reference number dun sa document nga, piliin na lang tong no at mag-provide ng information dito. So, kompletihin ko lang lahat ng to. So, nabigay ko na yung gender, yung civil status. This time, yung birth date naman. Then, yung complete name. And yung cellphone number. Email address and password. Tandaan na yung email address dapat may access kayo dito. Kasi nga, gagamitin to pang sign in. Also, yung password, huwag din kakalimutan. Pag okay na, i-check lang tong CAPTCHA. And mag-agree. Bali, ito yung sa parang terms nila or privacy notice na rin. Agree lang tayo. Nakumpleto ko na lahat ng info. I-check tong I'm not a robot. And then, click sign up. Next, isihintayin nyo yung OTP o yung 6-digit code na ma-receive ninyo sa phone. At na-receive ko na nga siya. Galing siya sa NBI mismo. So, type ko rito yung code. And then, click ko yung submit. By the way, kung hindi kayo nakaka-receive ng code, pwede nyo i-click itong resend one-time password. Click submit. And we set an activation link to your email. That's why yung email niyo is dapat na-open nyo na rin. Kasi aside sa code na isi-send sa phone, may link naman doon sa email address ninyo. Click ko lang tong close at pupunta na tayo sa email. May nakuha ako dito from NBI Online Services or support at nbi-clearance.com. Click ko na tong activate account. By the way, laging mag-iingat sa mga i-click na link sa email kahit pa may ina-expect kayo. Katulad nito, gamit ko yung sa computer. Pag tinapat ko yung mouse dito sa activate account, dito sa bandang gilid, merong domain na nbi-clearance.io. Mas gusto ko sana kung kapareho ng .gov.ph, pero this time, confident naman ako dito, pwede ko nang i-click. Pero, mag-ingat pa rin kasi may mga phishing email na kapag nag-click kayo, possible ma-access na yung device ninyo at pwede nang ma-compromise yung data or information na meron dun sa device na yon. Click ko tong activate account at dapat ito yung makita ninyo afterwards. Your account is activated, you may now log in. Yung domain niya is clearance.nbi.gov.ph. So, legit naman to. Click login. Click ko na yung I agree. Click ko rin tong close. So, ang gagawin ko, mag-login ako rito gamit nga yung user ID and password or yung email address pala and password. I-click ang sign in. At dapat ito agad yung makita nyo. Option na mag-apply for clearance or i-edit yung information sa bandang baba. Yung information na to, i-check nyo kung updated pa rin. Halimbawa, ito, yung basic information, i-make sure na tama yung spelling ng pangalan, tama rin yung birthday. Kasi ito yung part na hindi na may edit doon sa pag-claim ng NBI clearance. Pero yung iba, like yung sa nickname, pwedeng i-update pa yan. Also, yung contact details, i-make sure din na updated to. Yung address, pwede rin i-update to sa NBI Clearance Center or sa branch. Pero yung the rest, like yung, I think yung email address, hindi na pwedeng i-update. Yung educational background, i-make sure din na updated ito. Kung sakaling may mga kailangan na i-update na information, kahit alin man dito katulad ng civil status, from single naging married, sa pinakataas, merong edit information at i-update lang yung tamang information. Pero kung okay na, tama na lahat ng info na nakalagay dito, i-click na yung apply for clearance. Bali kung renewal, ganun din yung gagawin. Para sa type of ID, ito yung mga pagpipilian. Pero ang ginamit ko is yung TIN ID ko lang, yung sa BIR. So, tinatanggap nila yon sa NBI. Also, ito rin yung gagamitin ko or dadalin ko kapag i-click ko na nga yung clearance. I-click lang tong close. Sinasabi lang dito na magkakaroon ng reference number at kailangan talagang bayaran online.
This time, mamimili na tayo ng NBI branch. Ang gagawin ko is, kahit hindi naman pinakamalapit sa inyo, pero kung nagkataon na pupuntahan nyo yung branch na yon, madadaanan nyo siya, let's say may kakilala kayo, pwede nyo namang piliin yon. Kapag napili na nga yung sa NBI branch, November 3 ko kasi kinlaim yung clearance ko. So, within the same day, pwede akong kumuha mismo ng clearance. So, parang sa walk-in, wala na kasing encoding na gagawin doon. Ang encoding is mangyayari sa phone mo. And then, nung nakuha na nga yung mga information, ang ginawa ko is binook ko siya within the same day. Ito siya, November 3, so AM slots or PM slots. So, ang pinili ko rito is yung PM slots, pero umaga pa lang nandun ako sa site. Nasa NBI branch na talaga ako. Ito nga pala yung iba't ibang mode of payment. So, ang gagawin ko is proceed tayo. Bayaran ko gamit ang PayMaya. Kung sakaling interesado kayong gamitin ang GCash, meron din kaming hiwalay na video tungkol dyan. Pero this time, Maya nga yung gagamitin ko. Madali lang yung proseso. Right away, no, pinili ko yung Maya. Inopen ko lang yung mobile app. And then, try ko nang mag-login dito. After makapag-login, nag-load na siya, automatically mapupunta na tayo dito. 164 yung dapat bayaran. 130 siya kanina, pero sa Maya, naging 164 na. So, merong convenience fee na parang 34 pesos. Ito yung reference ID. Pwede ko rin nga palang i-share yung proof of payment or i-save sa gallery or i-download. So, i-save ko na lang ito sa gallery ko para may picture ako nito as proof nga. Pero, may ma-receive din kasi kayong text as proof na nagbayad nga kayo. Katulad nito, ito yung galing sa Maya, successful, 164 pesos yung binayaran ko nga or nakaltas dun sa balanse ko sa Maya. Also, may ma-receive din kayong text from NBI. Andito rin yung reference number na siyang gagamitin natin or ibibigay natin doon sa NBI site mismo. At dito nga, i-click ko lang yung proceed to Maya. Punta tayo sa transactions kasi doon makikita yung kopya ng reference number. Paid na siya, nakalagay na dito. Meron din ako generate na reference number dati, pero ang nakalagay is hindi paid. Katulad nitong sa baba, nakalagay is pending. Hindi ko talaga siya binayaran kasi nga hindi natuloy yung lakad ko noon. So, noong November 3, natuloy na. Sa site mismo, nag-online lang ako, in-access ko lang yung account ko. And there, nakapag-schedule na ako within the same day at nakuha ko na nga yung clearance ko. The same day lang. So, paano nangyari yon? Ano yung mga ginawa ko? Nagkaroon ba ng kahit na anong issue? Pwede nyo nang i-check yung video dito sa baba kung paano i-claim sa NBI clearance, ano yung mga kailangan nila. Sinare din namin yan dito sa video sa baba. And also, kung ang gusto nyo is magbayad nga pala via GCash, pwede nyo rin i-check itong video sa baba. See you sa mga next videos. Bye-bye!